welcome to our second episode. And for today, we will be talking about youth in agriculture pa rin. So here with me is Engineer Rhea. Hi! Mabuhay! Kasama natin ngayon ang mga kabataan na nasa sektor ng agrikultura kahit hindi nila tinahak ang landas ng agrikultura. Kilalanin natin si Sir Brian, Ma'am Trisha at Ma'am Mia. Ang kwento nila na ating magiging inspirasyon at pakinggan natin ang kanilang mga naging experience sa sektor ng agriculture. So, sana Hello natin. everyone, I am Rosel Brian Jimenez, 26 years old, a graduate of Bachelor of Arts in Mass Communication at Cagayan State University, Cari Campus in the year 2018, and also a licensed professional teacher. Hello everyone, I am Trisha Gafud Cabadu, 25 years old. I am a graduate of Public Administration in St. Paul University of the Philippines last 2023, and I've been working in the Department of Agriculture for 2 years. Hi, I am Mias Reyes Banastas, a graduate of Psychology in CSU Cari year 2019. I've been working in DA for 4 years now. We are very happy that you are here with us today. Talagang sobrang saya namin kasi binigyan nyo kami ng time, pinaunlakan nyo kami na kahit paano ay malaman din namin yung journey nyo na kahit wala kayo sa field ng agriculture, ay ngayon nag-work na kayo sa Department of Agriculture. Baka pwede nyo naman kami kwentuhan kung ano na yung mga best experience and most fulfilling part of your job now here at the department. Actually, working in the Department of Agriculture, ito, hindi ko nasasabi to sa karamihan, Hindi ako nagsisinungaling na ngayon lang. Okay. Before I entered in the agency, actually pang-anim na trabaho ko na ata to. And nagtatagal lang ako ng mga 3 months, 4 months, or 6 months doon sa mga nakaraang trabaho ko. And parang hindi ko nakikita yung sarili ko doon sa mga trabahong pinasok ko dati. Wala doon yung sense of fulfillment kasi pakiramdam ko kapag nakaupo lang ako, parang yun lang, hanggang doon lang yung ginagawa ko. Parang walang growth. And in the year 2021, parang December na nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, baka pwedeng bigyan mo naman ako ng trabahong lumalabas ako kung saan nag-lecture naman ako, may crowd ako, and yun nga biglang may nakita akong posting, I tried, sinubukan ko, tapos nagpasa ako ng application, and yun nga, na-consider naman yung application and na-hire in the agency. Unang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba? Kasi parang yung course na pinasok ko, hindi naman talaga siya in-line doon sa mga trabaho na kay Department of Agriculture. Kasi kadalasan, lalo na kapag sabi mo Department of Agriculture, yung mga nandito ay mga agriculturists, mga graduate ng agriculture, mga engineers. And sabi ko, paano kaya papasok yung course ko na EB Mass Communication doon sa mga trabahong ginagawa ni Department of Agriculture? Upon hearing yung mga orientation activities and yung mga kaganapan doon sa Social Development Unit, sabi ko, pwede pala, parang baka pwede ko na maipasok yung mga natutunan ko during my college years yun. Unang naging work ko is parang mag-edit muna ng mga videos, sumama sa mga fields, and then after ilang linggo, parang nabigyan ako ng chance to lecture din sa mga farmers natin. Though, nung unang sabak, parang hindi ganun ka lalim yung nalalaman ko in the field of agriculture. Pero sa mga susunod, hanggang na-expose, parang nakita ko sa sarili ko na, Lord, ito ba yung trabahong pinag-pray ko sa in December? Tinupad mo pa siya this year? Wow, nakakatuwa. Para naman nahanap mo yung the one mo. Nahanap ko siya dito actually. Maganda yung yung sinabi niya, na you have to pray kung ano yung saan ka dadalhin ng ano mo, na pinagdadasal mo yun. And we're very excited to hear more of yung mga perspective na ganito, no, na silang dalawa naman. Tignan natin kung ano yung ano yun. Kasi ito si Bri kasi nasa communication, and then ito, so si Trisha is public administration. So, as a public ad, most of the time, kung sinasabi lang, we cater to the public. And hindi ko na-imagine na yung i-cater ko pala as an employee here in the Department of Agriculture na is to the farmers, which is wala talaga akong background sa agriculture. Wala kaming farm, then kasi doon sa Enride, wala naman sa highway kami So walang mga doon, mga farm doon, hindi ko alam. So,
Pero na-manifest ko yun eh. If kay Kuya Bry, it's through prayer. Sa akin na-manifest ko. Through my dreams. Nagpapakita siya lagi. Not just once, but more than once yun eh. Na nagpapakita siya lagi na pumapasok ako sa Department of Agriculture. So yun, kinonsider ko. Ang sabi din kasi sa akin, if may in-offer sa'yo na trabaho, i-grab mo. Sabi niya. So, yun, grinab ko yung opportunity. Then, pagpasok ko dito sa DA, parang blanco, nag-back to zero ko. As in, very clear paper yun, na wala akong alam sa agriculture, ano yung mga trabaho dito, kung sino yung mga direct client namin. Yung napaisip ako dun, na binigyan ako ng opportunity, then grinab ko yun. Tapos na yun eh, it's my work na kailangan kong mag-effort talaga na alamin yung mga bagay na hindi ko talaga alam dahil wala akong background sa ganun. So, nagdoble effort ako na aralin. Ano talaga, napapansin ko or feel ko talaga na I have less when it comes to technical knowledge in agriculture, but I have more when it comes to learning new things kasi. So, yun talaga yung passion ko rin na kung hindi ko alam tong bagay na to, pagsisikapin ko na aralin. Hindi lang para sa sarili ko, but to really give the service that the farmers truly deserve. Dinagdagan natin kung paano ka nakapasok sa DE. Si Trisha actually ay trainee natin, OJT natin sa DE. So, yan, dun siya nag-OJT. Kaya nakitaan namin na pwede siya. So, tayo gano'n naman, we don't limit to agriculture graduates, those who will be working in the department. We also cater a lot of variety of courses. No? So, yan, isa si Trisha sa patunay na we don't only hire agriculturists here in the department because napakalawak nga naman talaga ng saklaw niya. And kailangan din natin ng mga people from the different fields also. And we are also excited to hear also the perspective of some psychologists. So Mia, what's your story? Kasi I graduated 2019 and then hindi ako nakapag-exam na ng board exam kasi tapos na siya. That was July, I think. I graduated August. Tapos ayoko naman na nandun na ako. So, nag-apply sa DA. And then, naalala ko yung sabi ni Ma'am Sheena nung nag-uusap kami during interview sa kailangan natin ng makakaintindi dito. So noon parang, anong iintindihin ko? Yung farmers ba? Yung co-workers ko ba? So parang unti-unti after months, na-realize ko na ang dami nga pala talagang kailangan intindihin sa agriculture. The people, their notions, their ideas, and our co-workers too. Tapos na-realize ko na ang farmers natin ay hindi lang basta-basta napapakinggan natin sila. We need to analyze and understand kung ano yung kailangan nila. Kung ano yung hinihingi nila sa atin. Kasi nga dahil tayo yung nasa government, tayo yung makakatulong sa kanila. So ayun, I started sa RAFC for 3 years and then binigyan ako ni Ma'am Sheila ng chance to work sa FCAs. Doon ko mas na-appreciate na makipag-usap sa farmers. Doon ko nagamit talaga yung sa psych. Kasi you begin to analyze the situation. Yung sabi nga niya na hindi lang tayo receiver ng data. We must also analyze kung ano yung maibibigay natin sa kanila. So, ayun. From RAFC ng 3 years, then sa FCA ako this year. Masasabi ko naman na very fulfilled pag after nung mga ginagawa nating discussions and then magte-thank you sila na nagaduti na away, nagaduti, parang na-pick up nila sa atin. So, very fulfilling siya na impart natin yun sa kanila as a government employee ng Department of And now, siyempre, sobrang fulfilling nga kasi somehow, you're applying your knowledge into psychology and learn how to understand kung ano ba talaga yung mga kailangan nila. And you're a great help at the meet. Thank you. Iba kasi yung kaya nga, this is all about perspective, purpose, passion. Yun yung sinasabi natin kanina. And their progress also. No, they started with this, they leveled up into this. And yung field na napuntahan kasi nila, kayo, yung field na napuntahan nyo, not necessarily you are an agriculturist.
farmers, but you will be an agent or of big help to these farmers using your profession, yung mga pinagtapos nyo talaga. Kasi hindi lahat ng pork and agriculturist ako or Ryan is engineer. Yun yung magiging intindi namin sa farmers. There is this voices of our farmers that kailangan pala ng teaching strategy, ng administrative concerns, or kung ano man yan na pinag-aralan nyo, or psychologists for that matter. Napakahalaga pala na meron tayong ganun. And we welcome that. So this is all also about progress. And so how far have you, or how much of a person you have become in terms of your profession for the years that you are in the department? There's still progress in a sense na sa sarili mo, mapaisip mo, not only on the workload that you deliver, but how much of the growth already that you acquired for the years that you are in the department. Oo. So, if i-rate ko yung sarili ko, ma'am, from 1 to 10, I will rate myself as siguro nasa 7.5. So, yung 2.5, siguro yun is along the way doon, natutunan ko yun. So, dito kasi sa dun sa work ko is we gather all the AFCs, Agricultural and Fishery Council officers. So sila yung nagiging bosses kumbaga ng mga magsasakat ng isda. So silang gumagawa ng policy resolutions. So nung una sa akin, di ko alam yung policy resolutions mga yan. Yung kung ano ba yung mga nilalaman nun at kung para saan talaga yun. Then nung along the way, nung nagkakandak naman kami ng consultations, then doon, na-i-raise lahat ng issues and concerns. So sa trabaho ko, it's not just about taking minutes of the meeting. Hindi lang ganun lagi. You need to comprehend kung ano yung mga issues ng mga farmers na yun. Kasi yung mga nandoon is talagang may naibibigay sila na issues May mga problema talaga na nangyayari doon sa lokalidad nila. And nakakaawa yung mga farmers. Huwag kang maawa lang sa sarili mo kung hindi mo naintindihan yung mga binibigay nila ng problema, mas maawa ka doon sa mga farmers kung hindi mo alam kung paano mag-respond doon sa issues or problema na meron sila. Nung una, medyo nahihirapan ako to craft policy resolutions. Pero nung nagtagal na kailangan mo lang palang intindihin kung ano nga ba yung problema at kung ano yung solusyon. So yun lang, basic lang pala siya. You just need to know the problem and the solution. Then yun na, ito-translate mo into policy resolutions. Then you also need to know what are the appropriate agency that needs to do an action in order to solve that issues. Mahirap talaga yun, yung alamin mo talaga yung problema nila at kung paano mo masusolusyonan. Kasi tayong tagasulat nga gaya na sabi mo, nagiging boses sila ng mga magsasaka. Kung hindi rin natin alam i-akma yung tamang suporta para sa kanila, hindi rin natin masusolve yung mga yun. And also, what's very good thing about that, alam niya yung trabaho. Ito yung trabaho, pero alam niya saan pupunta yung output. Yung resolution nito na-appreciate mo dahil ito pala yung use nito. Ito yung purpose nito. Without this, without helping these farmers crafting resolutions, because you will become the channel of that. Yun yung naging purpose mo sa buhay. Because not all are gifted to write, and we need someone to do that. And ikaw yung nagiging way ng mga farmers na iparating yun. So, yun yung purpose mo. Yun yung public administration in a sense. Di ba? Oo. So, eto mas malalim kasi sa psychologist. Laging notion na sa HR ka dapat. But, ayun nakikita ko, lagi ko siya tinitignan na maging malaki yung ambag nito dito. Kasi nga, this is all about, we are all dealing about farmers' behavior also. But we don't just give seedlings, whatever. But understanding farmers' behavior is another big challenge and another way for us to deliver services. So, how much of the progress also now have you thought of yourself na ito na pala siya? You know,
At ito na yung nangyari because of a touch of psychologist yung naidala ko dun sa kind of work. Ayun, ma'am. So, sa progress naman, regarding muna sa akin, sa sarili ko, I'm not very outgoing kasi. Introvert, kumbaga. More towards the introvert. Pero sa DA kasi, wala kang choice eh. You have to talk to people. You have to go out there. You have to show them na you are showing up for them. So, ayun nga. Dealing with farmers, parang kailangan mong, hindi naman walking on eggshells, pero kailangan mong careful kasi nga, one wrong word from you, it might hurt them or yung image ng DA. So, dapat careful sa mga how you respond nga, ma'am, dagidinted na kastol, hangat ng tubo. So, parang hindi mo pwedeng i-blame yung department, but at the same time, you cannot blame them. So, andun ka para makinig, andun ka para intindihin sila, and at the same time, you should tell them or you should find the right words para nga to calm them down and to ensure them that you are there to help them. Diba? And kahit na wala ka pang solution right after that question or query na meron yung mga farmers natin, ang mahalaga you show up and you're there na kahit pa paano mais man na yung na-fulfill nila na nahihirapan sila and we're there to understand them. Pero curious ako kay Bri. He got 2 degrees. Nag-ano pa siya, Bascom, tapos nag-ano pa to, Sure. nag-teaching. Nasa teaching. Bakit? Hindi, Nakadalawang degree na. Nag-teaching ka na, nasa DA ka na, di ba? Ako kasi, ano yun parang, is it something because you want to deliver the best of you in terms of giving your services, and we've been teaching here, we've been dealing with farmers. So, what's the reason na yun? Or kung yun, naging factor ba yun? Or naging helpful pa yung another degree? Wow. Yes, ma'am. Actually, nung una, parang pakiramdam ko. Kasi kaya ako nag-take ng earning units in education. Kasi sabi ko gusto ko magturo. Sabi ko gusto ko rin matry yung magturo sa mga estudyante, ganito, ganyan. But only then, akala ko nung una, denied na yung dream ko na yun. But upon entering the agency, I was able to realize na redirected pala ako sa pagtuturo. Hindi man ako nakapagturo sa mga estudyante. Naging instrument ako para makapagturo naman dun sa mga farmers natin. I believe na mas kailangan din naman ng, hindi ko masabing expertise ko, kahit pa paano yung mga knowledge na mga natutunan ko din sa mga colleagues ko. Naalala ko nga yung unang activity ko dito sa agency. Iniyakan ko siya actually. Hindi dahil nahirapan ako, pero dahil yung sense of fulfillment. Because yung sinasabi natin, community organizing, the series of preparation in terms of yung social prepares orientation activities, and then yung assistance to them sa kanilang registration to the DOLE. Umiyak ako nung nakita ko yung certificate of registration. Hindi dahil mahirap yung trabaho, kundi dahil yung sense of fulfillment na parang nakatulong ako. Ikaw yung naging tulay para sa mga susunod na araw. Sila naman yung makatanggap na interventions from the agency. And working in this agency, ang dami ko na rin na puntahan, experiences in terms of na growth na rin sa sarili ko na hindi ko alam na kaya ko palang gawin. For example, sinend ako to represent Ma'am Sheila or the agency sa isang meeting na akala ko simple meeting lang, pero ang kaharap mo pala mga directors of the different agencies. Kahit papano, naniniwala sila sa kakayahan ko. Yun naman talaga yung essence nun. You have to start somewhere. Magugulat ka na lang, you're going somewhere. O, di ba? Kailangan mo may mag-umpisa. And huwag tayo, don't rush things kung ano. Yun naman yung ano natin. We have a lot of employees in the department. Siyempre, we are talking about ano yun, progress of career, of everything, of how much of you. Everything has a purpose. Bakit ikaw yung dinala dyan? Hindi ka ipapadala dyan, or ikaw yung pinapunta dyan. Sometimes, it's not also about kung sino yung mga kaharap mo. Mas minsan pa ay mas kabado ka kapag ang kaharap mo yung mga mismong kliyente natin. Kasi sila yung una mong, sila talaga yung bibigyan mo ng
ng services. And pero syempre aminin na natin, iba din yung fulfillment kapag you are also with these managers, leaders na rin. And yun yung magiging hugot mo din, yun yung magiging experience mo in your career. And if in the future, ito na lang po yung mga mensahe siguro natin, di ba? Ay, sila na lang kayo magmensahe. Oo. So, Dun define mga- nyo yung purpose Oo. nyo. What can you say to our kabataan na rin? Because we are celebrating the, I don't know, buwan ng kabataan, hindi lang linggo ng kabataan. Buwan ng kabataan. In choosing not only a degree in agriculture or a degree or any other degree, but what can you say now in the being a frontliner also in the agriculture sector? What can you say to this kabataan? Sa mga kapwa kabataan na nakakapanood ng episode natin ngayon, actually, lagi kong naiisip to lagi, na sinasabi sa akin ni Ma'am Sheila, huwag mo isipin yung future, isipin mo yung ngayon. Isipin mo yung ngayon kung paano mo siya gagawin, kung paano mo siya malalampasan, kasi yung future darating din yan. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun yung magiging resulta ng gagawin mo sa kinabukasan. And try to venture or consider courses na sa tingin nyo makakatulong sa ating mga farmers din in the society. And try nyo rin mag-venture into agriculture or try nyo din na pasukin or intindihin yung buhay rin ng mga farmers natin, na yung mga backbone of our economy. Huwag nating madaliin yung mga gusto natin sa buhay. It takes time. Hindi yan pagpikit mo, pagdilat ng mata mo, nandyan na agad yan. Kaya kapag may gusto ka sa buhay mo, kung may gusto kang gawin, ay hintayin mo lang yan, darating din yan. Sabi nga ni Lord, when the time is right, the Lord will make it happen. Ito lang mahalot pa kay Kuya Brian na yung center ng life na is si God. So, sa akin naman is, sa akin napapaisip ako if only may chance pa ako na kumuha ng other course, gusto ko sa agricultural courses na now that I am in the Department of Agriculture. Lagi ko kasing sinasabi na parang naaawa ko sarili ko, hindi ko alam yung mga pinag-uusapan nila, ganyan. Talagang naiisip ko, I have less when it comes to technical knowledge in agriculture. So kayo na mga kapwa ko kabataan, if you have the chance to choose a course that you could love not just today but in the future, try to consider agriculture kasi nga malawak talagang agriculture. There are a lot of opportunities na pwede mong makita or makuha dito sa kursong ito. So, yun, kapag you have that knowledge na sa agriculture, then try to nurture it, try to navigate it, at huwag kang makontento sa kung anong alam mo. So, yun nga, pahalagan mo kung anong meron ka, pagyabungin mo, ganyan, tulad ng mga crops sa farm, sa mga fields. So, pagyabungin mo, hindi lang para sa personal growth mo, but to really cater to the needs and concerns of the farmers and fisher folk. Ako kasi, high school pa lang ako, alam ko na psych ang gusto ko. So for everyone na whether you know what you're going to get sa college or nagde-decide pa lang, I can assure you na there is more to agriculture than what meets the eye. So, hindi lang yung pagtatanim, ang daming pwedeng matutunan, ang daming pwedeng ituro sa'yo ng farmers at ng Department of Agriculture. So, yun nga, sabi ni Bryden kanina at ni Tricia, try considering a course na marami kang matutulungan. At alam mong yung pagtulong na yun ay mas maraming tao pa ang kanilang matutulong. In closing, kung ano naman sabi mo, Rean? Ayan, napakadami nating, words of wisdom. Nagaling sa mga tatlong bisita natin. Bisita natin na kahit nasa ibang larangan sila, ngayon ay fulfilled sa kanilang mga trabaho. So, talaga nakitaan natin sila ng progress in terms of their career and of their totality as an individual. Young as they are able to, we're very glad they were able to contribute to the progress of their career and somehow help or became
factor also that why they are so fulfilled of the career that they have taken. And also, we are very glad that they have contributed in the development of the agri sector. They were able to touch a lot of lives, a lot of hearts of our farmers, and that's one very good thing about the, mga kabataan ngayon, na at least ang mga notion ng mga farmers natin ay hindi lang puro cellphone or puro social media or puro TikTok tong mga to. At malaki din pala yung magiging ambag nila kahit papano ay we are holding to this the future of agriculture that hindi pa po nawawala ang mga kabataan tulad nila na naniniwala at naniniwala sa kanilang mga kanya-kanyang ambag sa industriya ng agriculture. And we're very thankful that we have this, kayong mga kabataan, no, na meron pang natitira pa lang tulad nila. They have the passion in agriculture, they have this perspective, and they have this hope that with their contributions ay magkakaroon po ng maganda pang future ang